Bang Hilonggo. Please subscribe Subscribe and like. and share. Ayun, magandang araw po sa lahat nating mga viewers, sa lahat nating mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. So ito na, bistado na ng taong bayan, no? Ang survey na ito kung bakit bagsak ang survey ng ating Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan. Dahil yan sa kagagawan ng mga didiles. Diba? Itong survey na ito, mga kababayan, ay kagagawan nila ito. Isa na naman itong strategy nila para bulagin ang taong bayan. Para bulagin na si BBM daw umano ay hindi na pinagkakatiwalaan. Hindi na pinagkakatiwalaan ng Pilipino. Pero ang totoo, ginastusan nila ang pasurvey na ito para ipagmumukha sa taong bayan na bagsak na ang survey ni PBBM. Mga kababayan, halatado po, mga kababayan. Kasi biruin nyo ba naman, si VP Sara Duterte, tingnan nyo yan, 61%. Samantala si BBM, 21%. Si BBM, araw-araw nakikita nating nagtatrabaho. Si BBM, may nakikita tayong mga proyekto. Etong 61 na to, ano po ba ang proyekto nito? Ang batikusin o bantaan si PBBM, First Lady at si House Speaker? Ano po ba ang nagawa niya nito sa bansa natin? Eh ngayon pa nga lang, parang nangangampanya na para sa 2028 na siya ay nagtatrabaho pa bilang pangalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Dapat nagtatrabaho ka. Hindi katulad ni BP Leni, kahit anong gipit ni dating Pangulong Duterte sa kanya, tinuloy niya ang trabaho niya para sa taong bayan. Ito pa, mga kababayan, itong trust rating na to, pakana po nila yan. Pasurvey nila yan. Lalo na kung ginanap ang survey sa Mindanao. Eh talagang tataas, bubulusok talaga dyan si VP Sara Duterte, lugar niya eh. Ba't hindi nila subukan dun sa Ilocos ngayon mag-survey? Kundi masiro sa Ilocos yan, sa lugar mismo ni BBM. Diba? Ganun lang yan eh. Kung sino ang gumastos ng pasurvey na yan, siyempre, iyon ang mangingibabaw. Siya ang gumastos eh. Pwede ba yan? Na siya ang gumastos, tapos iba yung mataas sa survey, pwede ba yan? Mga kababayan? O ito pa. Ito kasi, kaya nahalata natin na ito isang strategy nila para na naman pabagsakin si BBM at talagang pinagre-resign na po nila. Pinapababa na nila sa pwesto. Ito po ang sinabi ni dating spokesperson Harry Roque. Ito po ang sinabi niya sa kanyang payag. Pakinggan niyo po ito, mga kababayan. So ngayong araw ng Miyerkules Santo, balikan po natin Santo pa itong payag ang niya. turo ng ating may kapal. Kinakailangan po magpakumbaba at kinakailangan manilbihan ng tapat. Aba, may Diyos na pala sila. May sinasamba na silang Panginoon ngayon. Play natin. Marcos Jr., ngayong 28 at 29% na ang iyong approval at trust rating. Paano ka magpapakumbaba? At paano ka magbibigay ng tunay na serbisyo sa bayan ngayon? Sabi niya daw, paano daw magbibigay ng tunay na serbisyo si BBM? Aba, hindi mo kasi nakikita kasi ayaw mong makita itong ginagawa ni PBBM dito sa bansa. Maraming ginagawa si BBM dito sa bansa. Yun nga lang, pagdating ho sa inyo mga DDS, abay bulag kayo. Diba? Kayo, nagawa niyo po ba yung pagbibigay ng titulo sa mga magsasaka? Hindi. Nagawa niyo po ba yung pabahay ninyo na ganun karami at ganun kabilis? Hindi rin. Si BBM, ginawa ni BBM ng mabilisan yan. Ginawa ni BBM yan para mapakinabangan kagad ng mga tao. Sa inyo, ano nangyayari? Delay. Kaya yung mga proyekto nyo sa 100 plus, 12 lang ang natapos. Ngayon, sino ngayon ang mas katawa-tawa sa panahon ngayon ni PBBM at sa inyo?
Ikaw, lalo ka na, Harry Roque. Bakit ka ngayon nagtatago kung wala kang kasalanan? Kung hindi ka sangkot sa pugo, ba't di mo hinarap ang katotohanan? Kung wala kang kasalanan, bakit natatakot ka? Tago ka ng tago. 'Di ba? So makikita naman natin na lahat ng binabato nyo talaga sa administrasyon, ayan ay may dahilan dahil gusto mo nang umuwi sa Pilipinas. Gusto mo nang umuwi sa Pilipinas, kaya ang panawagan mo, bumaba sa pwesto ang ating Pangulo para makabalik ka na rito at makabalik ka muli sa Malacanang. 'Di ba? Yun naman yung punot dulo na yan eh. Kaya ka lagi nagpapahayag, lagi mo sinisiraan si BBM kasi yun ang punot dulo niyan. 'Di ba ilang beses na kayo naglabas ng ebidensya? Bakit hanggang ngayon hindi nyo pa pinapile sa korte yan? Yung ebidensya nyo na hawak na sinasabi nyong bangag adik si BBM. 'Di ba? O ngayon, ayan na naman, resign PBBM na naman. Ano na namang issue yan? Tuloy natin. Isa lang ang pwede mong gawin. Magbitiw ka na sa presyo. Aba, swerte mo naman kung magbitiw si BBM, no? Makakabalik ka kaagad sa Pilipinas. No? At ang sinasabi yung magbitiw, mga kababayan, sino po ba ang makikinabang? Sila. May iba po bang makikinabang pag nagbitiw si BBM? Wala. Kundi sila. Si VP Sara Duterte. Siya ang papalit kay BBM. Pag pumalit si Sara Duterte, makakauwi na si Harry Roque. Absuelto na sa kaso niya. 'Di ba? Ganun lang yan eh. Oh, bakit ngayon pa lang takot na takot kang umuwi dito sa Pilipinas at dalhin mo yung sinasabi mong mga hawak mo na ebidensya, i-file mo yan sa korte, sampahan mo ng kaso si BBM, pero unahin mo muna yung kaso mo. Kasi tambak na ang kaso mo dito sa Pilipinas. 'Di ba? Tingnan mo nga itsura mo. Ayan, mga kababayan, tingnan yung itsura niya. Stress na, 'di ba? Tingnan yung mukha niya. Tingnan niyo yung mukha niya, stress na. Hindi kasi makakauwi sa Pilipinas yan hanggat si BBM ang presidente. Pwera na lang kung si Duterte yung susunod na presidente sa 2028, makakauwi yan. Pero kung hindi pa, nako, habang buhay ka ngayon dyan. Oh, mayroon pa. Gumagawa na ang paraan ang NBI kung paano itong mahuli si Harry Roque. Makipagtulungan na sa Interpol. Oh, tuloy natin ito. Sumunod ka sa turo ng ating Panginoon, magpakumbaba ka, umamin ka. Sino bang Panginoon ang sinasabi mo? Baka yung Panginoon nyo, yun naman yung Panginoon nyo talagang nagsabing walang Diyos. Susundin ba ni BBM yan? Ang Panginoon ni BBM, isa lang. Si Lord. Ang nasa taas lang. Siya lang susundin niya. Hindi ikaw. Saan mo nakuha ang impormasyon na sinasabi ng Panginoon na magbaba na si BBM? Nagkita na ba kayo? Baka nandyan sa kulungan ang Panginoon mo. Di ba? Tuloy natin. Na ikaw ay wala sa tamang pag-iisip, umamin ka. Na ikaw ay may bisyo, umamin ka. Grabe, si BBM pa ngayon ang wala sa pag-iisip. Diba? Si BBM ba ngayon ang may hinaharap na kaso? Si BBM po ba ngayon ang tinutugis ng batas? Diba ikaw? Oh. Sino ngayon ang wala sa pag-iisip? Sino ngayon ang may kaso? Si BBM ba? Harapin mo kasi ang kaso mo, panindigan mo ang sinasabi mong wala kang kasalanan. Oh, ba't ka ngayon takas ng takas, tago ng tago? Tapos pahayag ka ng pahayag na ganyan. O, tuloy natin. Na hindi mo na magagawan ng remedyo ang problema ng bayan, magbitiw ka na. Hindi daw magagawan. Baka nakapikit. Siyempre. Basta pag didiliso, nakapikit talaga ang mata. Bumaba na ang presyo ng gasolina, diesel, bumaba na rin ang presyo ng bigas. So, ewan na lang sa mga hindi nakakakita, sa mga bulag, ay wala tayong magagawa dyan. Wala nang lunas na sakit yan. Pero Roque, walang lunas na nasakit. Alam niyo kung bakit?
Mga kababayan, nung nakaalyado yan ni BBM, todo puri kay BBM yan, siyempre. Pero nung nanalo si BBM, siya hindi nanalo. O anong nangyari po mga kababayan kay Harry Roque? Anong ginawa niya, mga kababayan? Kinontra si BBM. Diba? Kasi hindi siya binigyan ng posisyon. Katulad yan ni Harlika. Hindi sila nabigyan ng posisyon kaya naggawa para makaganti kay BBM ngayon. Oh. Diba? Harry Roque, muwi ka kasi rito. Ay, ngawa dyan sa ibang bansa. Tuloy natin, sabi ni Harry Roque. At hayaan mo na yung mga nasa tamang pag-iisip ang pumalit nang sa ganon, tayo naman ay makaahon sa... Ay, listado, no? Hayaan daw ang may tamang pag-iisip para daw sa posisyon na yan. Ibig sabihin, may tamang pag-iisip ang susunod na presidente, yung vice-presidente. May tamang pag-iisip na nasa social media, nasa media, public, diba, nagsasalita, nagmumura na alam niya, live, at maraming makakapanood. May tamang pag-iisip ba yan? Harry Roque, kabaliktaran na naman yung sinasabi mo eh. Diba? Sino ba yung nagsalita na live mismo na nagmura at papatay ng tao? Tama ba yun? Nasasabihin ng pangalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas mismong naka-live? O ngayon, sino ang may tama sa pag-iisip? Siguro naman napanood nyo ang pahayag ni VP Sara Duterte na hukayin niya pa si Apo Lakay, itatapon niya sa West Philippine Sea, pugutan ng ulo si BBM, atayin si First Lady, House Speaker. Diba? Sino ngayon ang may masamang pag-iisip, Harry Roque? Pinapaliktad mo talaga. Alam nyo, ang ugali nyo, ibinabato yung lahat sa administrasyon na tahimik lang. At makikita mo na walang inaargabyado na Pilipino. Baka sasabihin nyo na naman, ano yung sa Netherlands na pinadala at pinakidnap niya. Sasabihin na naman ng mga DDS. Alam nyo, kung tanggapin nyo lang yung totoo, si Trillanes talaga ang dahilan ba't nakulong doon sa ICC 2017 pa, pinail. Ngayon lang nagbunga sa panahon ni BBM. Diba? Kababayan natin ang nag-file ng kaso, kababayan natin kapwa mahihirap na nag-file ng case kay Duterte noong 2017 pa. Diba? O ngayon, ano po mga kababayan na masasabi nyo dyan? Alam na natin kung bakit binagsak ang trust rating ni PBBM ay dahil po talagang pababain si BBM. Yun talaga ang plano nila. Nagpasorby sila para pabagsakin ang sorby ni PBBM para palabasin nila sa mga social media, sa mga Facebook nila na si PBBM ay hindi na pinagkakatiwalaan ng tao. Pero kung titingnan natin sa mga rally at mga pinupuntahan ni PBBM na nakakasama ang mga kababayan nating Pilipino, ay maraming kababayan natin ang naniniwala pa rin sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Saan sila nagsorby niyan? Sa Mindanao. Siyempre, pwede ba yan magsorby sila sa Ilocos? Di na zero sila doon. Maraming salamat po at magandang araw po sa inyo. Thank you.